So, sabi dito sa post ni Jomi Sayaw, mga magulang, okay lang ba sa inyo to? Nakakagulat ng mga project at assignment sa school ngayon at bakit puro LGBTQ ang agenda? One particular example ay pina-assignment sa mga students paano daw i-defend ang LGBTQ community. So, nakita ba nila yung roundhouse kick ni Maxi Andrezon? Parang hindi naman nila kailangan ng proteksyon. Sila nga kayang protektahan yung sarili nila. Ang lakas ng roundhouse kick. Punong-puno ng testosterone yun, no? Sabi niya pa dito, let's expose institutions who promote LGBTQ agenda and grooming on students. Hindi pwedeng tahimik lang dapat may gawin. Dapat may gawin. Children comes to school to learn, not to be groomed. Mga magulang, i-check nyo po ang assignments and projects ng anak nyo. Let's expose this grooming agenda. Labag sa Christian moral and values ng Pilipinas as a Christian nation. Pero students ay persang pinag-iisip ng mga bagay about LGBTQ. Let's create a formal complaint about this. I hope Christian parents will take action. Baka isang araw, magulat na lang tayo. We have a generation na confused sa identity nila. At some point, I agree with this. Kasi hindi ko rin alam bakit ginagaya natin ng US when it comes to propagating these kinds of ideas. Maraming kabataan ang nako-confuse sa identity nila, lalo na pag naging uso yung ganitong klaseng agenda. Madaling impluwensyahan ng bata, lalo na pagdating sa kung ano yung uso. Kasi karamihan ng mga bata, para maramdaman nila yung belongingness nila, kahit mali yung ginagawa nila, they are still doing it para lang maapis nila yung grupo na gumagawa din nung maling bagay na yon. Malaya naman lahat, pero bakit itinuturo pa at pinipilit sa mga school? Bakit may pride flag sa DepEd? Imagine yung elementary na students, makikita to, anong malay nila sa identity confusion. I agree. Children are being groomed by adults. Hindi porket teacher sila na ang masusunod. Dapat kumilos at magbantay. Ban pride flags on public schools, stop grooming children, stop LGBTQ agenda on schools, report and expose teachers and principals who promote this kind of ideology. Layuan ng mga bata sa ganitong ideology, stop confusing our children. Now, this is not the same as stopping the person to express themselves. Okay? Wala rin naman kasing gagawin yung sexual identification nila sa kung anong activities yung pwede nilang magawa sa school. Like for example, kung gusto mo mag-basketball, kailangan ba babae ka? Hindi naman, di ba? Kung gusto mo mag-volleyball, kailangan ba lalaki ka? Hindi rin naman, di ba? Well, I for myself was in a volleyball team nung high school ako. Di ba? Oh. Since kulang ng players sa school noon, kailangan magkaroon ng mix, babae, lalaki. And there you have it. 'Di ba? Hindi namin kailangan noon ng kailangan babae ka, kailangan lalaki ka para makapaglaro. No. There's no such thing as that. Kailangan ba bakla ka para ma-enjoy mo yung sports? Hindi naman. Kailangan ba bakla ka para ma-enjoy mo yung science, yung math, yung arts? Hindi rin naman. 'Di ba? So, bakit kailangan i-insert yung ideology na LGBTQ? 'Di ba? Pwede mo naman gawin yan pag nasa tamang edad ka na. 'Di ba? Na kung saan pipili ka na ng partner, sexual partner, preferred sexual partner. Oh, wala naman nagsisex na bata eh. Or I mean, hindi naman dapat. 'Di ba? Na nagsisex ang bata. Gender dysphoria is best treated
kung hahayaan lang natin ng bata. Kasi marami sa cases ng mga batang may gender dysphoria na hinayaan lang nila at hindi nila binigyan ng superimposition, hindi nila hinighlight, hindi nila binigyan ng hormone blockers yung mga bata, hindi nila pinapanood ng mga dapat na kabadingan, ganun. Yung nag-turn out doon sa original sex nila. Di ba? So, hindi madedenay ng mga LGBTQ yan. Para sabihin, dapat hayaan yung magladlad ng mom. No. Hindi mo dapat hayaan magladlad ng bata. Kasi unang-una, hindi nila alam kung ano yung consequences ng gusto nilang mangyari. Most likely, sumusunod lang sila doon sa nakikita nilang uso or ginagawa ng karamihan. At hindi naman porket ginagawa ng karamihan, tama na. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.